What's up mga tol? Another day, another story to share. Good morning mga tol. Pagka-out ko nga ay natulog muna ako saglit and then nag-breakfast at saka pumunta na dito sa Panglao Beach dahil maya-maya lang ay pupunta na tayo sa Tagbilaran. Ang puti ng sun dito mga tol, pero mapapansin mo may mga lumot kasi nga dry season talaga ngayon, kagaya sa Boracay. Pero kung titignan mo naman sa malayo ay parang wala naman ng mga lumot. Free entrance lang din nga pala dito mga tol, kaya pwede kayo pumunta at dito rin yung famous na 7-Eleven. Dahil puyat nga ako ay wala akong balak din talaga maligo, kaya masarap lang tumambay dito sa gilid ng dagat at marinig yung sound ng waves, yung hangin na nakaka-relax talaga. Alam nyo mga tol, iniisip ko habang nandito ako na what if hindi ko kinonquer yung fear ko na magpunta ng Visayas. Kasi as we all know, yung mga purong taga Luzon talaga ay meron tayo sa isip natin na medyo takot talaga tayo pumunta ng Visayas, diba? At napatunayan ko nga na hindi mo pala nakakatakot. Kaya next time ay pupunta naman ako sa Mindanao. Based nga rin sa observation ko mga tol, yung mga taga Bohol sila yung pinaka nahirapan akong kausapin ng Tagalog kasi talagang parang mga purong Bisaya sila. Sa Cebu, Siquijor, Dumaguete, Bacolod, Iloilo, medyo magaling silang magtagalog. Pero dito sa Bohol, medyo struggle talaga ako kaya parang bilang ko yung mga words na nasabi ko dito habang nandito ako sa Bohol. Habang naglalakad nga ako ay may nakita akong dalawang mag-asawa or mag-girlfriend-boyfriend at nakisuyo ako na pwede ba akong picturean kasi mag-isa lang ako. At ang gaganda ng shots. Thank you so much po ate and kuya. After ko nga i-feel ang dagat at maglakad-lakad dito sa may Panglao Beach ay pumunta na rin ako sa Panglao Bell Tower. This is one of the most important Spanish-era heritage structures in Panglao. It was built in 1851 beside the San Agustin Church during the Spanish colonial period. One of the tallest Spanish-era watchtowers in the Philippines, built with a rare hexagonal design. Dito nyo rin pala makikita yung port para sa papuntang Virgin Island at Balicasag Island. Third stop ay ang Hinagdanan Cave and Bat Resort. Tara, pasok tayo. Ayon sa history, aksidenteng natuklasan ang kuweba na ito noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Habang pinuputol umano ng may-ari ng lupa ang mga ugat at sanga ng puno, bumigay ang lupa at nakita ang isang butas pababa sa kuweba. Gumamit sila ng hagdan upang makapasok at doon nila natagpuan ang napakagandang kuweba na may malinaw na tubig. Hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng hagdan na sobrang sikip lang na butas papasok sa Hinagdanan Cave. Ang kuweba ay nabuo sa loob ng libo-libong taon dahil sa natural na pagguho at pagdaloy ng tubig sa mga batong limestone. After ko nga sa Hinagdanan Cave ay bumalik na ako dito sa pinagstayan ko at pumunta na ako sa abangan ng bus para pumunta ng Tagbilaran. By the way mga tol, itong bus na ito ay pumupunta sa airport. Pwede rin kayo dito sumakay pagka galing kayo ng Manila at bumaba kayo sa Panglao International Airport. At nang makarating nga ako dito sa Tagbilaran City mga tol ay sumakay lang ako ng tricycle papunta sa pagstayan ko at ang laki ng aso. May binayaran ako na room tapos hindi na pala sila affiliated sa Agoda. And then ang nangyari, wala lang, na-void lang siya. Then I found this gem and masasabi ko na good choice din talaga na dito ako nagstay. For only 500 pesos, pwede na ako matulog from 4 p.m. hanggang 8 p.m. para mamaya mag-work ako with wifi na malakas. At bukas, walking distance lang ang port. After ko mag-check-in ay pumunta na ako dito sa Old Capitol ng Bohol at ang National Museum din dito sa Bohol Province. Dito natin malalaman ang natural history ng Bohol, ang Chocolate Hills. Nandito rin ang gamit ng dating presidente na si Carlos P. Garcia at ang way of life ng mga taga Bohol. Wow!
After ko nga dito sa museum ay bumalik na rin ako sa place ko na pagstayan at kumain na rin ako sa Mang Inasal kasi nasa tapat talaga namin yung Mang Inasal. Bumili na rin ako ng mga snack. Puro Americans at Koreans nga yung mga nandito mga tol. Out ko ng 6 a.m. ay naglakad na ako papunta sa port kasi mga 500 meters lang naman siya. Sobrang lapit lang. Bumili na rin ako dito ng kalamay kasi gusto ko matikman yung kalamay sa Bohol. Pagdating ko dito sa port ay sobrang bilis lang. Nagbayad lang ako ng terminal fee at tuloy-tuloy na dahil nakabili na ako ng ticket sa Klook. Para sa Cebu, follow for part 3. Yun lang muna mga tol. Ciao!